Hello guys, mukbang tayo ng mangga hilaw. Niglagyan ko siya ng patis or tuyo, tas asukal para hindi masyadong maasim. Pero sobrang asim pa din guys, kasi nga wala akong naisip. Nakita ko kasi yung manugang ng amo ko. Buntis kasi siya guys, kumain siya ng mangga. Tapos ayun, habang nag-washing machine siya sa mga damit nila, tas ako naman nagpapatulog sa anak niya, kasi tatlo na yung anak niya, pangatlo na yung binuntis, sunod-sunod. So ngayon, yung panganay pinatulog sa asawa niya, tas ako naman sa pangalawa pinatulog, ako ang nagpatulog. Tas akala ko guys na sinampay niya yung winashing niyang damit. Kasi 9 o'clock pinatulog ko yung alaga ko, ang pangalawa. Tas ayaw niya matulog, gusto niya maglaro pa kami. Tapos ngayon naglalaro pa kami hanggang alas 10, pinatulog ko na talaga siya kasi alas 10 na. Tas ayun na nga, nakatulog siya mga 10:30 siguro yun. So pag nilagay ko na sa kuna, pagkatapos iniwanan ko na dun sa kwarto, sila na bahala kasi sila naman ang kuha ng anak niya nila pagabi, hindi sa akin. So paglabas ko, kala ko magtapon na lang ako ng basura kasi sa labas kami kumain, so hindi masyadong maraming gawain, hindi mahugas ng mga pinggan na marami, na baso lang, tas tapon ng basura. Sobrang pagod talaga guys, kasi lumabas kami buong araw. Iyak kasi yung maliit, kaya nilabas, gustong magala. Ayun na nga, gustong magala yung maliit. Tas pagbalik dito, syempre hindi pa nakatapos sa mga trabaho, naglinis pa ako ng bahay. Timing din, pagkatapos ko naglinis, kinuha ko yung sinampay bago ko binihisan yung mga bata. Tapos malis na naman kami kasi doon kami kakain dinner sa labas. So ngayon sobrang pagod na pagod talaga, kasi syempre pag umalis, karga mo talaga yung mga bata, karga mo talaga yung maliit, di pa siya masyadong marunong maglakad kasi 1 year old and 5 months pa lang. Tapos yung panganay is 6 years old. Tapos nasundan yun nga 1 year old and 5 months. Tapos sunod na buntis na naman siya, 1 taon pa yung bata, buntis na naman siya, manganak siya October. So ngayon guys, balik tayo. Natulog na yung alaga ko. Paglabas ko, ay nako, Diyos ko, akala ko sinampay niya, hindi man lang sinampay. 3 basket talaga guys na iksasampay na mga damit, hindi man lang sinampay. Wala naman siyang trabaho, kain lang siya ng kain ng mangga, kung ano pang kinain niya. So ngayon nagantay ako kasi nagwashing pa siya talaga guys, hindi pa natapos. Alangan naman, hindi ko antayin na yung washing machine dito sa loob yan sa bahay, tapos yung hose para hindi siya yung hose pinalabas, kaya hindi ko siya malak. So ngayon kailangan ko siya talaga antayin. Tapos yung mga inoff ko na yung tinapon ko na yung basura, tapos nanglock na ako ng main door. Tapos dito na lang ako sa malapit sa kwarto ko, kasi may malapit sa kwarto ko na palabas na
pintuan. Dito ko na lang, hindi ko siya nilak. Inantay ko na lang yung matapos ang winashing. Mga 30 minutes pa siguro to guys. Kaya guys, ayun na nga guys. Kailangan ko talaga antayin bago siya matapos yung washing kasi mga 30 minutes pa siguro yun bago matapos yung washing. So ngayon, antayin ko talaga kasi isasampay ko naman. Kasi kinabukasan ko pa isampay. Medyo hindi naman dry dito yung washing. Kailangan isampay kasi maano na yung baho niya. Pag kinabukasan pa isampay. Hindi isampay gabi kasi medyo mahangin-hanginan. Kaya hindi mangamoy. So ang nangyari guys, yun na nga. Ang nangyari, wala na akong magawa. Ayun, talagang sarap na sarap siya sa kain. Kala ko hindi siguro yan maasim. Parang sarap na sarap siya talaga. Sabi ko, mamaya pagtulog mo kakain din ako niyan. So ngayon, nagbibideo ako. Yung ginawa kong content. Ang asim pala, Diyos ko. Sobrang asim na asim. Hindi ko talaga nakayanan. 5 minutes. Sobrang asim talaga guys, grabe. Hindi ko nakayanan. Pero yung buntis talagang sarap na sarap talaga siya sa pinakain. Ayun, i-upload ko na lang ito guys. Yung mukbang na manggang hilaw. Thank you for watching guys. Ayan, wala na akong tawag dito. Tagal ko na kasi hindi ko na uploadan yung mga yung YouTube ko kasi kasi nagka-problema yung cellphone ko. Kaya ayun, ay Diyos ko, anong oras na sa kakaantay mag-aalas 2 na ng madaling araw. Tingnan mo, nakatulog lang ako ng mga 30 minutes. Di ko nakayanan talaga pagkatapos kumain ng nagmukbang ng mangga, nakatulog ako mga 30 minutes lang yan. Tapos bangon ako, tapos tinignan ko doon para masampay ko na naman. Tapos nag-lock na din ako sa pintuan. Ay Diyos ko, ito talaga buhay OFW. No choice na talaga guys, wala nang magawa. Kaya, ang hirap din pag umuwi sa Pilipinas. Yes, so very happy. Kaya, tiis-tiis na lang hanggang kaya pa. Ako naman, hindi naman talaga ako katulong sa manugang amo kasi kumbaga may pamilya na sila. Ang amo ko talaga yung mga matanda. Hindi yung manugang ng amo ko kasi may pamilya na sila, diba? Dapat sila magkuha na ng katulong nila. Pero ang nangyari, hindi naman sila magkuha ng katulong. Were you coughing, Wala darling? naman silang pangpasahod. Wala nga mga trabaho. Dito nga, dito lang sa bahay ng amo ko, hindi sila nagbukod. Kasi, wala nga silang pangbayad siguro. Wala nga silang matrabaho, amo ko lahat talaga. Tas anak pa ng anak. Tas ang guys, nakakairita kasi gusto pa siya manganak ng karami-raming anak. Gusto niya 6 daw. Diyos ko, okay lang yun. Wala naman akong okay lang yun. Bahala sila sa buhay. Kung silang magbantay, akong nahihirapan. Magising sila ng umaga, alas 10 ng umaga. Magising lang sila, bigay sa akin ng bata